Kita mo yan. Yan ang finance officer ng Nepal. Nakahubad habang hinahabol sa ilog at pinagsusuntok ng mga protesters doon. Sa Indonesia naman, sinugod ang bahay at pinagkukuha ang mga luxury bags, mamahaling relo, pati bathtub, hindi nakatakas. Sa ibang bansa nga, pinatalsik nila ang kanilang gobyerno in less than 48 hours. Yan ay ilan lamang sa ginawa ng mga protesters sa nagaganap na uprising sa iba't ibang bansa ngayon. At karamihan sa mga nag-alsa, mga Gen Z, mga kabataang pagod na sa korupsyon, ang henerasyong hindi mo dapat ismulin when it comes to injustice. Ang tanong, kaya ba natin gawin yan sa Pilipinas? Oo, actually kung usapang people power, tayo ang pioneer dyan. Pero bakit nga ba iba ang panahon na ito? Watch this video till the end. Unahin natin ang Nepal. Nito lamang September 2025, pinagbawal ng gobyerno ng Nepal ang 26 social media apps dahil hindi raw sila nakarehistro. Kabilang dito ang Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X at iba pa. Para sa Gen Z, ang tunay na dahilan ng pagban ng mga social media apps doon ay para huwag mapag-usapan ang nangyayaring talamak na korupsyon sa Nepal. In short, ayaw ng mga politiko doon na mag-trending online. Kaya sumabog ang napakalaking protesta. Sinugod ng mga kabataan ng kanilang parliament building o parang kongreso dito sa atin. Sinunog ang nasabing gusali. Pati nga finance officer nila hindi nakatakas. Sa isang video, makikita na hinahabol siya ng mga protesters sa gitna ng ilog, nakahubad at naka-helmet habang pinagsusuntok ng mga protesters. Ang mga kabataang nanonood ay chini-cheer pa ang nangyayari. Sa loob lamang ng 48 hours, napwersang magbitiw si Prime Minister KP Sharma Oli. Ang dahilan ng uprising sa Nepal, korupsyon plus crackdown sa freedom of speech equals tuluyang pagbagsak ng gobyerno. Sa Indonesia naman, mainit ang galit ng taong bayan nang lumabas na bibigyan ng mga MPs o members of parliament nila doon ng bagong housing allowance na 50 million rupiah bawat buwan or 180,000 pesos per month. Yung mga MPs, yun yung parang kongresista natin dito. Habang ang mga tao doon ay hirap sa taas ng presyo ng pagkain at pamasahe, yung parliament nila namimigay ng luxury perks. Kaya sinugod ng mga tao ang mga bahay ng ilang congressmen nila. Pinagkukuha ang mga luxury bags, mamahaling relo at yung mga sports cars nila, binasag at kinuha. Ang Nepal, Indonesia at Pilipinas ay pareho ang kalaban, which is ang korupsyon at katiwalian. Pero malaki ang kaibahan natin sa kanila. Hindi dahil sa duwag ang mga Pilipino o mga keyboard warrior, kundi dahil ang mga bansang yon ay may common enemy. Tayo, nahahati pa rin tayo sa kulay ng politika. Mula nang sumabog ang flood control scandal, naging unanimous ang mga Pilipino. Lahat nagalit sa nakakasukang korupsyon sa gobyerno. Ngunit hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin ang mga kulay sa politika. Nandyan ang mga DDS na mga Duterte, mga loyalista na mga Marcos, mga kakamping na mga Robredo at ang umuusbong